Bumagsak po sa pinakamababang antas ang net satisfaction rating o yung bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa trabaho ni Pangulong Aquino. Ito po ay base sa survey ng Social Weather Station sa SWS. Pinagkibit-balikat lang yan ng mga kaalyado ng Pangulo habang ang Malacanang, ibinuntun po yan sa media. Nakatutok si Pia Arcangel. Gaano ka nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa pagganap ni Pangulo Aquino sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa? Isa ito sa mga tanong na ibinato ng Social Weather Station sa SWS sa 1,200 respondent ng kanilang pinakahuling survey na isinagawa nito lamang March 20 hanggang 23 at unang inilathala sa pahayagang Business World. 47% ng mga sumagot sa survey ay nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo, habang 36% ang nagsabing di sila nasisiyahan at 17% ang undecided o di makapagsabi, kaya ang resulta, positive 11 net satisfaction ratings sa Pangulo. Bagamat nasa positibong level pa rin, base sa datos ng SWS, ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ng Pangulo mula nang siya'y maupo bilang presidente. Mas mababa ito ng 28 puntos sa net satisfaction ni Pinoy noong Disyembre lang. At kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, mas mababa ito ng 34 na puntos. Pero kung hihimayin sa kada lugar ang net satisfaction rating ng Pangulo, makikita nakakuha na siya ng -3 na rating sa Balance Luzon o yung mga lugar sa Luzon sa labas ng National Capital Region. Mula yan sa positive 39 noong Disyembre lamang. Pinakamataas naman ang nakuha niyang rating sa Visayas. Isinagawa ang survey halos 2 buwan matapos ang insidente sa Mama Sapano at mahigit 1 linggo lang matapos ilabas ng PNP Board of Inquiry ang report nila tungkol dito. Paniwala ng ilang political analyst, ito ang pangunahing dahilan kung bakit bumaba ang rating ng Pangulo. Hindi naman surprising kasi may mga lumabas ng nauna ng survey na nagpapakita na talagang bumababa ang satisfaction and trust rating ng presidente. Yung dramatic decline is really a result of the Mama Sapano problem that he has encountered and his inability to answer the questions that the public is asking. Dahil sa laki na ibinagsak ng net satisfaction rating ng Pangulo, mahihirapan na raw siyang maibalik ito sa dati bago matapos ang kanyang termino, ayon kay De Vera. At kung di mapipigilan ang pagbagsak nito, posibleng maapektuhan pati ang magiging pambato ng Pangulo sa 2016 presidential elections. Pero dahil mahigit 1 taon pa bago mag-eleksyon, meron ding naniniwalang pwede pa itong magbago at kaya pa ng Pangulo na mag-endorso ng winning candidate sa 2016. This is a drop that is very specific to an event that in 1 year's time will no longer loom so large in the minds of people. So kung lang yan, masyado lang malapit yung event. Sa tanong naman kung sang-ayon ba o hindi sang-ayon ng survey respondents sa panukala ng ilang sektor na magbitiw na si Aquino bilang Pangulo, lumabas na 50% ang hindi sang-ayon, 32% ang sang-ayon habang 18% ang undecided. Ang Malacanang isinisi sa mga ulat ng media ukol sa operasyon sa Mama Sapano ang pagbagsak ng ratings ng Pangulo. Batid din natin na ang mga ratings ay nakaugnay sa mga headline at sa mga nilalathala sa media na binabasa at inuunawa ng ating mga mamamayan. Kaya sa aming paningin, ito ay media-related sa malaking bahagi. Very clearly, the events in Mama Sapano have influenced the political landscape when the survey was taken. We recognize that, and moving forward, we will continue to do what is good for the Filipino people. We know that there are a number of things that we need to do, number of concerns that we continue to address. Ipinagkibit-balikat naman ng mga kaalyado ng Pangulo ang resulta ng survey. Ang Partido Liberal tiwalang tataas muli ang net satisfaction rating ni Pinoy. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras.